Salamat sa muli nating pagsama sa ating quiet time at heart-to-heart conversation. May gusto akong itanong sa iyo. Kapag nananalangin ka ba ng Lord, pagpalain mo po ako, anong unang pumapasok sa isip mo? Mas magandang trabaho? Mas maayos na kalusugan? Mas maraming oportunidad? Lahat ng iyan ay mabubuting bagay. Pero paano kung sabihin sa iyo ng Diyos na ang pinakamalaking pagpapalang maibibigay niya ay hindi isang bagay, kundi ang kanyang sarili? Iyan ang napakagandang mensahe ng Numbers chapter 6. Hindi lang ito tungkol sa panata ng Nazirite o sa sikat na basbas ng mga pari. Isa itong paalala na ang pinakamahalagang biyaya sa buhay ay ang presensya ng Diyos. Sa Numbers chapter 6, mababasa natin ang tungkol sa Nazirite, mga taong kusang naglalaan ng kanilang buhay sa Panginoon. Hindi sila pinilit. Pinili nilang italaga ang kanilang sarili bilang tanda ng kanilang pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Pagkatapos nito, iniutos ng Diyos kay Aaron na basbasan ng Israel ng mga salitang, "Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at kahabagan ka. Itingin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan." Mapapansin mong ang sentro ng pagpapalang ito ay hindi kayamanan, tagumpay o kaginhawaan. Ang sentro nito ay ang Diyos mismo, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang biyaya, ang kanyang presensya, at ang kanyang kapayapaan. Kung magiging tapat tayo, minsan mas hinahanap natin ang mga pagpapala kaysa sa nagpapala. Mas gusto natin ang sagot kaysa sa presensya ng Diyos. Mas gusto natin ang mabilis na solusyon kaysa ang mas malalim na relasyon sa Kanya. Pero inaanyayahan tayo ng Numbers chapter 6 na baguhin ang ating pananaw. Ang tunay na pagpapala ay hindi ang buhay na walang problema. Ang tunay na pagpapala ay ang buhay na alam mong hindi ka nag-iisa dahil kasama mo ang Diyos. Kapag siya ang kasama mo, may pag-asa kahit mahirap ang sitwasyon. May kapayapaan kahit maraming tanong. Ang pangako ng Diyos ay hindi ka na kailanman masasaktan. Ang pangako niya ay iingatan ka niya at hindi ka niya iiwan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, maaari na tayong lumapit sa Ama ng may pagtitiwala. Dahil kay Jesus, hindi lamang tayo tumatanggap ng mga pagpapala. Tinatanggap natin ang Diyos bilang ating Ama na laging kasama natin at walang makapapantay sa pagpapalang iyon. Kapag nananalangin ka, ano ang mas madalas mong hinahanap? Ang kamay ng Diyos na nagbibigay o ang presensya ng Diyos na nananatili? Baka ang hinihintay mong sagot ay magsisimula muna sa paalala ng Diyos, "Anak, kasama mo ako." Hindi nasusukat ang pagpapala sa dami ng ating pag-aari. Nasusukat ito sa lalim ng ating relasyon sa Diyos. Kapag nasa iyo ang presensya ng Diyos o ng Panginoon, mayroon kang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo at hindi rin kayang nakawin ng anumang pagsubok. Kung matagal ka nang nakatuon sa mga hinihingi mo sa Diyos, subukan mong baguhin ang iyong panalangin ngayon. Sabihin mo, "Panginoon, higit sa lahat ng pagpapala, ikaw ang nais kong makilala at makasama." Kapag ang Diyos ang naging pinakamahalaga sa puso mo, matutuklasan mong nasa Kanya na ang lahat ng tunay na kailangan mo. No, ang pinakadakilang pagpapala ay ang presensya ng Diyos. Accept. Tanggapin na ang buhay na nakatalaga sa Panginoon ay buhay na may tunay na kapayapaan. Trust. Magtiwala na iingatan ka, pagpapalain ka,
at sasamahan ka ng Diyos saan ka man dalhin ng buhay. Let us pray. Panginoon, salamat dahil ikaw ang aming pinakadakilang pagpapala. Patawarin mo ko sa mga panahong mas hinahanap ko ang iyong mga biyaya kaysa sa iyo mismo. Turuan mo kong mamuhay ng nakatalaga sa iyo at mas mahalin ang iyong pasensya araw-araw. Maraming salamat dahil nangangako kang iingatan mo ako, pagkakaloban ng iyong biyaya at pupunuin ng iyong kapayapaan. Tulungan mo ko magtiwala sa iyo anuman ang aking pinagdaraanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa pagsama sa ating devotion today. Kung may natutunan ka, ibahagi mo rin ito sa iba. Baka ito rin ang paalala na kailangan nilang marinig ngayon. At tandaan, ang pinakamalaking pagpapala ay hindi ang mga bagay na ibinibigay ng Diyos. Ang pinakamalaking pagpapala ay ang Diyos mismo. Ang kanyang presensya na hindi kailanman umaalis sa mga nagtitiwala sa Kanya. God bless you at magkita-kita tayo sa susunod nating devotion. What are your thoughts? Write in the comments and let's talk about it.